pagbasa sa mabuting balita ay kagampanan po ng ating buting coordinator, Sister Rina Esquera. Sumaati nawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 16, Talata 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, nilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
Purihin, purihin, purihin ang Diyos na buhay. Napakaganda po. Angkop na angkop. Yang kantang yan doon sa binasang Ebanghelyo. Okay. So napakaganda na naman po ang Ebanghelyo. Araw-araw po yan, napakaganda ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At yan ay kumbaga daan ng ating daan ng pagtuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bawat yugto ng kanyang buhay. So ngayon po, para po natin lalong maunawaan ano nga ba ang gustong iparating at ipaabot ng ating Panginoon. Kaya ibabalik ko po sa inyo muli ang ating pong coordinator, Sister Rina Esquera. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa Banal na Espiritu Santo, na nagbibigay sa atin ng buhay sa araw-araw, sa atin pong butihing head servant, si Brother Ting, at bagamat po wala siya rito, magandang hapon po kay Brother Marcelo, na nandito po sa ating himpilan. At dito po, kasama nga po aking dalawang kapatid, si Sister Jean at si Sister Heidi, na magbibigay sa atin ng pagpupuri sa Panginoon sa ginawang pagbabago sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, dito nga po sa ating Ebanghelyo, ay sinasabi nga po dito na tayo ay binibigyan ng babala sa ating Ebanghelyo ngayon na gumawa tayo ng kabutihan hanggat tayo nandito sa mundong ibabaw at sumunod tayo sa mga salita ng Diyos. Dahil tunay nga po na dito ay dapat igayak natin ay ang ating kaluluwa. Paghahanda po ito para sa ating kaluluwa na hindi tayo matulad sa mayaman na napunta sa Hades, na nagdurusa ang kanyang kaluluwa. Nagustuhin man niyang gumawa ng mabuti, ay wala na pong magagawa dahil nandun na nga po siya ang kanyang kaluluwa. At gayahin po natin si Lazaro, na bagamat siya ay mahirap, nagtiis po siya ng hirap dito sa mundong ibabaw, hindi siya gumawa ng, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nakamit niya ang buhay na walang hanggan, na inaawitan siya ng mga anghel, inaaliw siya. At doon po, sabi nga, sa kaharian ng Diyos ay pawang kaluwalhatian, pawang kasayahan at paraiso ang ating makapupuntahan. Kaya nga po dito ngayon, salamat tayo dito po sa community ng Soldiers of Christ, ay marami tayong natututunan na mga lihim na panukala ng Diyos na inilihim sa mga pantas. Kaya nga po mapapalad tayo na ngayon ay nakakakita tayo at nakakabasa tayo ng Ebanghelyo upang atin nga pong mapaghandaan ang para sa ating mga kaluluwa. Dahil nga po kailangang makamit natin ang buhay na walang hanggan at ang gusto nga po ng ating Panginoong Hesukristo ay mapakapiling natin siya sa kanyang kaharian. Kaya po tayo binaghahanda ng ating Panginoon. Pasalamat tayo at mayroon tayong mga matang makakabasa ng Biblia, mabubuksan ang ating mga isip at ang ating mga puso. Kaya papasukin natin mga kapatid ang Panginoon sa ating mga puso at mithiin natin na makagawa tayo ng mga kabutihan hanggat tayo nandito sa mundong ibabaw upang hindi tayo matulad sa mayaman. Sabi nga ni Brother Marcelo kanina, kailangang magkaroon tayo ng pakialam sa ating kapwa. No, sundin po natin ang mga salita ng Diyos na tunay nga po na may pagsunod, na may katapatan at may mababang kalooban upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Makasama tayo sa ating Panginoon sa si Lazaro na nakasama na sa kaharian ng ating Panginoon. Yun po lamang at magandang hapon pong muli. Sasamantaling ko po ang aking pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa ginawa po niya sa aking kagalingan. Last year po, noong April, ay nagkaroon po ako ng bukol sa leeg. Isa na po akong coordinator at tunay nga po na ako rin ay kinabahan dahil natakot po ako baka ito ay isa ng cancer. Nagpatingin po rin po ako sa doktor, sabi nga ginagamit ng instrumento na ating Panginoon ng mga doktor. Kaya po ako'y nagpatingin at ang sabi nga po sa akin, ako'y magpa-biopsy. Sabi ko sa doktor, bakit po cancer na po ba ito? Hindi po niya masabi, kailangan magpa-biopsy ka. Kaya nagpa-biopsy naman po ako at tumingi po ako ng dalangin sa mga kapatiran, nawa ito ay maging negative.
At nagpatingin pa rin po ako sa isang doktor for second option. Ang sabi nga po ay ganun din at kailangan daw pong operahin ang aking lalamunan. Pero hindi po ako nagpa-opera, hindi ko po sinunod ang mga doktor. At sa awa po ng Diyos, ang resulta ng biopsy ay negative. Kaya po ako'y natuwa at hindi po ako nagkaroon ng cancer. Pero sabi Amen. rin po ng doktor, ako ay magpa-opera. Pero hindi po ako talaga nagpo-opera. Unang-una, wala po akong perang panggastos at saka po ako'y nandito na sa community ng Soldiers of Christ at natatandaan ko po ang sinasabi lagi ng ating head servant. Bago tayo magpo-opera, unahin natin si Lord. Kaya po ang ginawa ko, ako pinanalangin sa ating Panginoon talaga, humingi ako ng awa na huwag akong ma-opera. At ako po'y nagpapa-pray over lagi sa ating head servants, sa ating mga elder. At sa pamamagitan nga po ng mga prayer request, tinataas ko po sa ating Panginoon ang bukol kong ito. At anong po ang nangyari? Ngayon po, na after 6 months, wala po ang aking bukol. Amen. Kaya pasalamat ako sa Glory to Panginoon. God. Talaga pong sa unahin natin muna ang Panginoon bago ang mga doktor na Amen. laging sinasabi ng ating head servant. Dahil po ang sabi ng doktor, 4 cm na ang aking bukol at hindi na po maghagamot kaya kailangan ay operahin. Pero nandito na nga po tayo sa Soldiers of Christ, nanalig po ako at nanampalataya sa Panginoon na siyang kong inuna at tunay po, pinupuri ko at pinasasalamatan muli si Lord dahil ala na po akong bukol sa ngayon. Kaya Amen. praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Amen. Lord Jesus. Thank you. Yan po si Sister Hina. Pangit nga naman, coordinator ka, may bukol ka. Di ba? Lalo pa man, babae pa man din. Pero Lord, hindi papayag ang Panginoon na gagamitin niya, kakasangkapanin niya yung bang medyo alanganin. Okay? Kailangan talaga, kumbaga, yung kapakipakinabang at hindi lang po sa panloob, maging sa panlabas din na hinakayan, kakakitaan ng very netness. Okay? Yan po si Sister, ang ating pong coordinator. Ibibigay ko naman po sa inyo si Sister Jane Balando. Jane, kumusta ka, anak? Magandang hapon po sa Diyos na buhay, sa banal na Espiritu Santo siyang gumagabay, pumapatnubay sa ating lahat, sa ating mahalay ng Bering Maria, sa ating head servant, sa kanyang sister wife, Sister Early, sa aming anchor po dito, si Brother Marcelo, sa aming overall coordinator, si Sister Rina Balboa, at ang aming kasamang coordinator na siyang naging daan para ako mapalapit dito, na ginamit ni Lord para malapit ako dito sa ating congregation sa Soldiers of Christ, Sister Regina Isigira, at ang aming kasama, Sister Heidi, at saka sa lahat pong nakikinig sa DWAD, magandang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Amen. Bago po ang lahat, Brother Marcelo, magpupuri at magpapasalamat po muna Opo, kami opo. para po sa naging matagumpay kahapon sa katagumpayan po ng 50 Families Evangelization. Ang ating head servant doon, Opo, ano? nandoon po ang ating head servant at ang aming elder na si Nanay Carmen. May mga kasama din po siyang elders na talaga pong matagumpay pong nairaos ng aming, sa pamamagitan ng aming masipag na overall coordinator, Sister Rina, at ang isang coordinator doon na si Sister Mayet po, na doon sa may Matimbobong. Kaya po nagpupurit, nagpapasalamat kami na talaga pong marami din pong nakarating doon sa pagtitipon ng 50 Families Evangelization. Binabalik po namin papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Ako po, Brother Marcelo, talagang palagi po akong nagpupuri. Nakapangalawa ko po itong sinama ngayon ni Sister Rihing dito sa DWAD at saka nung December naman sa Veritas. Pero yun nga po, natutunan ko dito na hindi pala tayo dapat magsawa, magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa mga kabutihan niya. Ako po bali ang aking may pagpupuri ngayon. Ako po isang taon na po ako dito sa gawain ng Soldiers of Christ. Aktibo po ako talaga ngayon. Bago po akong maging sobrang active nitong mga by December, po ako talaga, tinawagan ako ng dati kong trabaho. Inalok po akong bilang area manager sa Baliwag, kasi taga-Pulilan po kami. Doon sa Baliwag, po ako na maging isang area manager. Pero nung time po na yon, sabi ko, Lord, nagsiseryoso na ako dito sa gawain sa kasusunod ng sa aking mga coordinator, Sister Rihing at